Okay, may mga napanood tayo na nasusunog yung solar panel. So alamin natin yung mga possible causes of fire in our solar setup. So syempre, low quality of materials. Panel crack. Normally defective yung solar panel, kinabit pa rin natin, and then or kaya hindi natin alam, nagka-crack nung inakyat yung ating solar panel, so nagge-generate pa rin siya ng electricity, nag-harvest, ulan at araw, and then yung electricity is naghahanap siya ng pupuntahan, parang tubig, and then nagkakos ng heat, and then eventually magiging cause of fire. And then MC4 loose connection, not properly crimped. So yan, kadalasan to. Yan, loose, hindi ganong na-insert, madali, or hindi masyadong na-crimp yung ating MC4 dun sa wires. So too many debris on the back of panel. So sa tagal, bumabara yung mga dumi, yung lalo na yung mga dahon, and then nag-generate ng heat dun sa ating wire sa solar panel. Then exposed wire, cat bite of animals. So normally yan, magkakos yan ng arcing, cause pa rin ng heat yan. Check natin yung ating wires, and then ito, splicing. Yung iba nag-i-splice lang, so hindi gumamit ng MC4. And then sa inverter section area naman tayo, improper sizing of breaker size. Ayan. So improper small wire use, so mas malaki yung ampacity ng breaker sa wire na ginamit. And then loose connection. Ayan. So pag nag-loose, nag-iinit yung ating breaker, hindi gaano nahigpitan. So yan ang causes. And then over tighten. So normally yung terminal ng ating MCB breaker na sobrang saigpit, so masama din siya. And then improperly inserted wires to terminal of breaker. So dito marami ang sumasablay. And then yung ating wires is pumasok yung insulation doon sa ating terminal. So yan, madalas yan nakakalimutan or hindi napapansin ng installer. So tingnan natin, yung isa is sakto. Then yung pangalawang wires, pag insert is sobra-sobra dun sa terminal, pumasok na yung insulation. So yan, mag-generate yan ng heat. So eventually mag-iinit, and then cause din siya ng fires. Okay? So ito yung ito yung possible na nangyari, mangyari sa ating MC4. Kita natin, masyado siyang umumbok na siya. So sobrang init siguro. So may tendency to, pag tumagal pa siya, mag-cause ng fire o sunog. So yan, ito siya. Tapos ito, may mga tape yung kanyang MC4. Talagang lumutong siya, So hindi mo naman masasabing improper connection, talagang lumutong siya. Focus natin. Yan. So yan din ang possible na low cost yung yung MC4 natin. So 1 year to 2 years siguro hindi pa ramdaman, pero working pa tong system na to. So pag siguro umabot pa ng ilang taon to is baka nga masunog na to. So ayan mga kasolar, hopefully nabigyan ko kayo ng mga idea kung ano ang dapat iwasan or dapat i-check sa ating solar setup. Kung may mga nakalimutan pa ako, so pa-add na lang, comment natin para at least maging aware tayo sa ating solar. Ayan guys,
mga solar. Thank you very much.